Good morning, everyone. I am Teacher Christ, and today is another day for us to learn something new. But before we start our lesson proper, let us pray. And the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Almighty God, you are the source of life. We thank you for all the blessings you have given to us. Thank you for giving us another day to learn something new. Clear our mind and help us focus. Guide us and our teacher as we study and create new learning experiences. We pray in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Ayan. Now, let's have our attendance. When I call your name, say present, ha? Okay. Okay. Vince, Present po, teacher. Connie, Present. Happy, Present po. Marie, Present po. Tyronia. Present po ako. Okay, very good. All of us are here. It is another day for Section Sampaguita na complete sila sa klase nila. Ayan, sino dito gustong sumayaw or kumanta? Okay, gustong-gusto nilang sumayaw at kumanta. May hinanda si teacher dito na kanta para sa inyo. Ngayon ang gagawin nyo ay pakinggan nyo ha. Okay, naintindihan ba? Opo. Ngayon, yung kanta na ito ay may title na Mga Alaga Kong Hayop. Okay? So, let's start. Lumipad, lumipad ang ibon, ang ibon, ang ibon. Lumipad, lumipad ang ibon sa magandang pugad. Tumakbo, tumakbo ang pusa, ang pusa, ang pusa. Tumakbo, tumakbo ang pusa sa loob ng bahay. Tumalon, tumalon ang aso, ang aso, ang aso. Tumalon, tumalon ang aso sa magandang bakod. Gumapang, gumapang ang pagong, ang pagong, ang pagong. Gumapang, gumapang ang pagong sa karagatan. Tumalon, tumalon ang rabbit, ang rabbit, ang rabbit. Tumalon, tumalon ang rabbit sa halamanan. Ayan, napakinggan niyo yung kanta, no? Magaling. Ngayon, may mga tanong ako dito. Sa inyong gagawin lang ay magtaas ng kamay kung nais niyo sumagot, okay? Okay. For first question, what is the title of the song daw? Okay, sige, Tony. Ang halaga kawayo. Very good. Ang title ay Mga Alaga Kong Hayop. Pangalawa, what kinds of animals daw are mentioned in the song? Sige, Happy. Aso po. Aso, tama. Marie, Kuneho po. Kuneho, tama. Teronia, Pagong po, teacher. Pagong, tama, no? Aso, kuneho, pagong ay nabanggit sa kanta. At meron pang iba, katulad ng pusa at ibon. Tama. Ngayon, for question number 3, what do you notice about the song? Okay, sige, Papi. Ano po, teacher, masaya po yung song, teacher. Tapos nakakaengganyo po. Tapos may mga animals po, teacher. Tama. Masaya yung song, nakakaengganyo, and may mga iba't ibang animals, no? Very good. Okay. Ngayon, papakinggan ulit natin yung song natin, ha? Ano nga ulit yung title? Mga Alaga Kong Hayop. Very good. For now, papakinggan ulit natin siya. Ang gagawin nyo ay pakinggan at intindihin kung ano yung sinasabi sa kanta. Okay? Okay. So, let's start. Lumipad, lumipad ang ibon, ang ibon, ang ibon. Lumipad, lumipad ang ibon sa magandang pugad. Tumakbo, tumakbo ang pusa, ang pusa, ang pusa. Tumakbo, tumakbo ang pusa sa loob ng bahay. Tumalon, tumalon ang aso, ang aso, ang aso.
yan. Natapos at napakinggan ninyo. Ngayon, may another question ako. Did you enjoy singing? Opo. Did you enjoy singing? Oo nga. Ngayon, may another question ako. Did you enjoy singing, everyone? Yes, oo, we enjoy. Okay, magaling. Masaya na na-enjoy nyo ang pagkanta, no? Ngayon, second question, how did you feel when you sang? Okay, sige, Vince. Na-feel mo po, teacher, masaya po, teacher. Tapos, diba, pasayaw po, teacher. Kasi indak po siya, teacher, eh. Masaya po. Okay, masaya daw si Vince habang kinakanta kasi nga nakakaengganyo daw yung kanta tapos nakakaindak, napapasayaw pa daw siya. Okay, thank you, Vince. Now, for question number 3, how is the movement of the animals described in the song? Okay, sige, Marie. Ano po, teacher? Pag mabagal po yung animals na dinidescribe, mabagal din po yung sawayang kumakanta. Katulad po ng pagong po. Okay, tama, no? Pag yung animals is mabagal, mabagal din yung tugtog o yung kumakanta kagaya ng sa pagong. Very good. Sino pa? Who else? Okay, sige, Tony. Ano po, teacher? Pag mabilis naman po yung animals na describe, mabilis din po yung kanta. Like po sa funiho or yung sa rabbit po, teacher. Very good. Kagaya ng sa kuneho, no? Pag mabilis yung movement ng animals, mabilis din yung kumakanta o yung kanta. Okay, very good, everyone. At pinakinggan nyo, sinaisip nyo talaga at pinakinggan nyo ng mabuti yung kanta. Okay. Ayun, ay bigyan nyo yung mga sarili ng palakpakan. Okay, ayan. Now, we have here the second activity. In our second activity, titled Draw and Move. Okay? Ayun, sabi dito, students daw kayo will be divided into 3 groups. Each group is tasked to draw an animal that represent a specific movement speed, kagaya ng slow or mabagal, moderate or katamtaman, at fast or yung mabilis. After drawing, each group will briefly demonstrate the movement of their chosen animals. Okay, naintindihan ba? Opo. Okay, magaling. Now, here is your groups. For group 1, slow-moving animals o yung mga animals na mabagal kumilos. For group number 2 naman, ito yung mga moderate-moving animals o yung mga animals na katamtaman lang yung bilis. Hindi mabagal, hindi mabilis yung kilos or movement. And for group 3, fast-moving animals o yung mga animals na mabilis mag-move or kumilos. Okay? Naintindihan ba? Yes po, teacher. Okay, naintindihan. Now, here is the rubrics for our group activity that will be your guide in doing your group activity. Okay? Okay. Ayan. I think tapos na ang lahat sa kanilang drawings and group activity and ready na ang lahat para mag-present. Ayan. Ready na ba ang lahat? Opo. Magaling. Ready na daw sila. Okay. For our group presentation, let's start with group number 1. Good morning po. Kami po ang group 1 and napunta po sa amin is slow-moving animals. Ang animals po namin na ni-draw ay turtle po, starfish po, tsaka po snail. Kasi pinili namin sila kasi mabagal po sila gumalaw. Katulad po ng turtle, dahan-dahan na po siya maglakad. Tapos yung snail po, ganun din. Then yung starfish po, halos hindi na po siya gumagalaw. Kaya po, nalagay po namin sila sa slow-moving animals. Yun lang po. Thank you. Ayan, thank you, group number 1. What a good presentation and explanation. Now, let's go to group number 2. Reburning po kami naman po yung group 2. And napunta po sa aming animals is yung moderate moving animals po. Kaya yung animals po namin na ni-draw po dyan is yung yung at po, yung chicken po, tsaka yung kambing po o yung goat. Kasi sila po yung amin, di po mabilis pero hindi rin po mabagal. Like, katamtaman lang po sila katulad po ng Katnoy, man lang po siya maglakad.
Tapos yung chimken din po ay lahad-lahad lang po siya, tas tutuha-tuha po siya, tas mabagi lang po yun. Tapos last po yung goat po, kasi steady lang po habang naglalahad po siya, kaya po nilagay po namin sila sa moderate. Very good, group number 2. At nalagay nyo talaga or na-drawing nyo talaga yung mga animals na moderate lang yung movement. Hands up sa inyo. Now, let's go with our last group, group number 3. Good morning po. Kami naman po yung group 3. Tapos binigay po sa amin ni teacher is yung fast-moving animals. Kaya po, drawing po namin yung horse po, yung rabbit po, tsaka yung bird po. Kasi sila po talaga yung mabilis po sila gumalaw. Tapos katulad po sa horse, mabilis po siya tamakbo. Tapos sa rabbit po, mag-hop-hop po siya, magtaran-taran mabilis po. Tsaka yung bird po, mabilis din po siya. Lumipad siya, nalagay po namin sila dito. Yun lang po, thank you po. Alright, ang galing, no? Nasulat din or na-drawing din ng group number 3 ang mga fast-moving animals, kagaya ng horse, rabbit, at bird. Very good. Ayan. Hands clap sa inyong lahat, everyone. Bigyan nyo ng palakpakan ninyong mga sarili. Okay, dahil tama ang lahat ng inyong ginawa. Ngayon, lahat kayo ay merong 10 points. Ang galing. Now, we have another activity. And this activity is titled, Draw That Shape. Okay? Ano ba yung mga shape na alam niyo dito? Okay, sige. Star. Star, very good. Circle po. Circle, very good. Rectangle po. Rectangle, very good. Triangle po. Triangle, very good, no? Meron pa. Ano? Oval fussel. Oval, very good. Now, draw a heart if the animal have fast movement or mabilis daw. Mag-draw daw tayo ng heart if yung animals is mabilis kumilos. Tapos, star for slow. Star naman daw yung i-draw natin pag yung animals is mabagal kumilos. And circle if moderate. Moderate naman daw. Star naman daw yung i-drawing natin if yung animals is moderate lang or katamtaman yung kilos. Naintindihan ba? Alright, very good. Okay, let's go with the animal number 1. What animal is this? This is a Bird po. bird. Tama. So, anong shape yung i-drawing natin? Very good. Heart yung i-drawing natin kasi mabilis siyang kumilos. Second animal. What animal is this? This is a Rabbit po. kuneho or rabbit, no? So, anong shape yung i-drawing natin? Tama, heart din kasi yung kuneho is mabilis kumilos pag tumatalon-talon sila. Third picture or third animal. Circle po, teacher. Very good. Circle kasi katamtaman lang kumilos yung cat. Hindi siya mabilis or hindi rin siya mabagal. Fourth picture. What animal is this? Ano ito nakikita? Yes, sa dagat. Anong tawag sa kanya? Turtle po, Turtle. teacher. Tama. Ngayon, anong shape ang draw natin? Very good. Star. Okay, kasi mabagal siyang mag-move or kumilos. Now, for last, we have here, anong animal to? Dog po. Dog, tama. Sino may dog sa bahay nila? Okay, magaling. May dog daw si Tyronia. Ano pangalan? Si Birthday. Tama, no? Si Birthday yung aso nila. Okay. So, anong shape ang drawing natin pag itong animals? Tama, circle. Kasi, magpatamtaman lang yung bilis na kagaya ng sakat, no? Hindi mabilis at hindi rin mabagal. Now, I have here a picture. Picture of a train. Ngayon, ano napapansin nyo sa train? Mabilis kaya yung train, mabagal, or katamtaman yung takbo niya? Okay, sige, Marie. I think po, teacher, mabilis po yung train kasi po yung dinadaanan niya po, teacher, is bababa po siya, Okay, sabi teacher. ni Marie ay mabilis daw yung takbo ng train kasi pababa yung dinadaanan niya. Okay, sige.
For next picture. Ito kaya. Okay, sige, Vince. Ano po, teachers, tingin ko po mabagal yung train kasi paakit po siya, teacher, yung daanan niya. Sabi ni Vince, mabagal naman daw yung takbo ng train kasi nga paangat daw. So, ginagamitan daw ng force ng train, kaya mabagal daw kasi paangat yung daanan. Okay, next picture. Okay, sige. Papi? I think teacher katamtaman lang yung bilis niya kasi yung daanan niya pa flat lang, wala pong paangat or pababa. Good, no? Sabi ni Papi, moderate lang daw or katamtaman kasi yung daanan daw is straight lang. Okay, so may tatlong pictures tayo na pinakita no, ng train. Merong mabilis na takbo ng train, mabagal na takbo ng train, at makatamtaman lang na takbo ng train. Now, our topic for today is tempo. So, what is tempo daw? Okay, sige, who can read? Sige, Tony. Tempo is the speed of a movement or a song. Ito yung nagsasabi kung gaano nabilis o habaga dapat kumilos o kumanta. Okay, thank you, Tony. Very good. Yung tempo daw is yung speed ng movement or ng song, no? Na nagsasabi kung mabilis ba yung kinakanta natin or ginagalaw natin, mabagal ba, or katamtaman lang. Okay, very good. Ngayon, there are types of tempo. So we have 3 types of tempo. Here they are. Fast tempo, the slow tempo, and the moderate tempo. Okay. So the first type of tempo, we have here the fast tempo. Kapag fast tempo, mabilis ang galaw, parang rabbit or bird. Here is the example of a song na fast tempo. Laro-laron sinta, buko ng papaya, dala-dala'y gusto, sisila ng bunga. Pagdating sa dulo, nabay ang sanga, tapos kapalaran, humanap ng iba. Next tempo is the slow tempo. Kapag slow tempo, mabagal ang galaw, parang turtle. Here is the example ng kanta na slow tempo. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Okay, then last types of tempo is the moderate tempo. Kapag moderate tempo naman is katamtaman lang ang bilis. Parang cat, chicken, or goat. Hindi siya mabagal, hindi rin siya mabilis. Okay, here is the example of a moderate tempo na song. Bahay kubo, kahit munti, ang halaman doon ay sari-sari, singkamas at talong, sigarilyas at mani, sitaw, bataw, patani, kundol, patola, upot, kalabasa, at saka meron pang labanos, mustasa, sibuyas, kamatis, bawang at luya. Sa paligid-ligid ay puno ng hingan. No? Very good, everyone. Intindihan ba yung mga sinabi ni teacher? Apo! Okay, very good. Now, I have here an activity entitled Complete the Sentence. Now, I want one volunteer to complete the incomplete sentence. Okay, sino gusto? Okay, sige, Teronia, you can stand up here. Here is the incomplete sentence. Ang blank ay maaaring ipakita sa pamamagitan ng iba't ibang kilos o galaw. Maaari itong blank, blank, at blank. Okay, Teronia, you can answer na. Ang tempo ay maaari ipakita sa pamamagitan ng iba't ibang kilos o galaw. Maaari itong mabilis, mabagal, at katamtaman. Okay, tama ba yung sinagot ni Tyronia? Let's check. Ang sagot dito,
Ang tempo ay maaaring ipakita sa pamamagitan ng iba't ibang kilos o galaw. Maaari itong mabilis, mabagal, at katamtaman. Okay, tama yung sagot ni Tyronia. Okay, palakpakan natin si Tyronia. Okay, now let's check if naintindihan nyo ba talaga yung nileson ni teacher simula una hanggang ngayon. Now, I want you to bring out your pencil and paper to do our next activity. So, sabi dito, write 5 activities that demonstrate slow, mabagal, fast, mabilis, moderate, katamtaman na movement daw or galaw. That can be done both inside and outside the house. Okay, naintindihan ba? Okay, now let's check. Okay, sige. Who can share their answers for the fast movement na activities na ginagawa outside or inside the house? Okay, sige, Tony. Pag tumatakbo po, teacher, mabilis po tayo Okay, kung milos. naglalakad tayo, no, mabilis tayong kumilos or fast yung movement natin. How about a slow movement? Okay, sige, Papi. Pag kumakain po, teacher, slow lang para hindi mabulunan. Kagaya ko po. Okay, mabagal daw pag kumakain, sabi ni Papi. Tama nga naman, mabagal para hindi tayo mabulunan, no? Tama. Okay, sa moderate naman kaya o katamtaman na movement. Okay, sige. Marie? Pag naglalakad po, teacher, moderate lang, hindi mabilis or mabagal Tama, po. pag naglalakad, no? Moderate, hindi mabilis, hindi rin mabagal. Okay, very good. Lahat ng sagot ninyo ay tama and that reflects na nakinig talaga kayo, no? Okay. Now, for our assignment, sabi dito, listen to the songs written below. After listening to this song, determine the tempo of the song and write whether it is fast, mabilis, slow, mabagal, or moderate or katamtaman. O sabi dito, pakinggan daw yung mga nasa ilalim na kanta. Nandiyan na yung mga title. Tapos pagkatapos yung pakinggan, isulat nyo daw kung yung tempo niya ay mabagal, mabilis, o katamtaman. Okay, naintindihan ba? Apo. Okay, very good. Naintindihan daw ng session Sampaguita. Now, I think it is time for us to say goodbye to everyone because it is another day that we learn and we gain something new lessons, new knowledge. So, goodbye and thank you everyone and see you tomorrow for our next session. Goodbye everyone. Bye.